Ready ba kayo? Alright? May culture tayo rito ng pag-lean in at please last na ito. Kaya mag-amen lang kayo kung kailan ninyo kaya. Naniniwala talaga ako na ang Favor Church ay papasok na sa isang bagong season. Hindi lang tayo babalik sa Crown Plaza, papasok tayo sa panibagong season. Pit stop lang ito para sa darating na building. Sabi sa Isaiah 43:11, Behold, our God is doing a new thing. Minsan hindi natin ito napapansin pero may anointing for acceleration sa lugar na ito dahil gumagawa siya ng daan sa ilang at mga ilog sa disyerto. May pangako ang Diyos para sa atin. At ngayong araw, maglalabas tayo ng mga spiritual promises para makuha ninyo. Pwede kayong mag-amen, sabihing, let it be. At tanggapin ito para sa buhay ninyo at sa gagawin ng Diyos sa Favor Church. Hindi lang ito tungkol sa organisasyon, kundi tungkol sa iyo, sa pamilya mo, at sa destiny mo. Pero saan man may promise, merong process. At minsan ang process na ito ay may kasamang mga hamon. Sabi sa Hebrews 2:1, Therefore we must pay much closer attention to what we have heard, lest we drift away. Ang salitang drift ay inilarawan tulad ng singsing sa daliri na unti-unting nadudulas o isang bangka na natatangay ng agos ng hindi namamalaya ng mga nakasakay. Ito ang nararanasan natin bilang mga taong may pananampalataya. Isang araw, nag-aalab tayo sa pagsamba, pero kinabukasan, wala ng passion magbasa ng Biblia. Masigla tayong naglilingkod ngayon, pero bukas, ayaw na nating pumunta sa prayer meeting. Na-hype tayo sa malalaking gathering na tulad nito. Pero tulad ng laging sinasabi ni Pastor James, ang encounter ay hindi dapat nagtatapos dito. Dapat dinadala ito sa labas. Minsan nawawalan tayo ng gana na ibahagi ang pag-asa sa mga taong higit na nangangailangan nito. May drift na unti-unti at hindi namamalayang naglalayo sa atin sa pangako. Sino rito ang gustong lumaban sa drift na yon? Ako. Gustong-gusto kong lumaban sa drift at hawakan ang mga pangako ng Diyos. Gusto kong ideklara sa inyo ang Joshua 1:3. Bawat lugar na tapakan ng talampakan ninyo ay naibigay niya na sa inyo. Maraming promises na kailangan nating kunin, pero may process na kailangan nating daanan. Gusto kong mangaral ngayong umaga ng mensaheng makakatulong sa inyo na maabot ang pangakong iyon. Ang pamagat ng mensaheng ito ay The Ending Changes Everything. Iba talaga kapag alam mo kung paano magtatapos ang lahat. Nababago nito ang paraan ng pagsasalita mo, ng pamumuhay mo, at ng pagkilos mo. May isa tayong magaling na cluster head dito sa Favor Church, si Kim Felizardo, isa sa pinakamabait na taong makikilala ninyo. Napaka-pastoral niya, kayang magpatakbo ng conference, mangaral at magpalaki ng mga leader. Sobrang saya ng pinagsamahan namin sa youth ministry kasama sina Kim, Ed, Janine at ako. Marami kaming magagandang alaala, pero may isang defect si Kim. Kapag nanonood kami ng pelikula, gusto niyang i-search agad ang ending bago pa magsimula ang palabas. Alam naman natin na ang punto ng panunood ay ang masurprise sa mangyayari. Mahilig kaming manood ng suspense at thrillers as a team. Sina Janine at Kim ay madaling magulat kaya makikita mo na lang si Kim na kukunin ang telepono niya, itatype ang imdbtool.com at isa-search ang plot. Mula sa pagkagulat, bigla siyang kalmado na at sasabihin sa amin, alam ko nang mangyayari iyan. Pero ma-imagine mo ba kung bilang isang iglesia at bilang mga nananampalataya, ganito rin tayo kakumpiyansa sa kung paano magtatapos ang lahat? Para sa kalaban na nagtotorment sa iyo, sinasabi sa Revelation 12 na ang accuser ng mga kapatid ay naibagsak na at pagtatagumpayan natin siya sa pamamagitan ng dugo ng kordero at ng salita ng ating patotoo. Dapat alam natin kung paano magtatapos ang kwento. Ang nagtatagumpay ay dumarating mula sa kalangitan na may mga matang tulad ng nagniningas na apoy. Gusto kong ideklara ito sa inyo mula sa Matthew 16:18 kung saan sinabi ni Jesus kay Pedro at sa bawat taong may pahayag na si Jesus ang anak ng buhay na Diyos. Sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng impyerno ay hindi magtatagumpay laban dito. Ang Favor Church ay hindi lang ang gusali. Ang mga tao ng Favor Church ang iglesia. Ikaw ang iglesia, tayo ang iglesia.
Ang salitang build ay naglalarawan ng term sa construction kung saan ang mga bagay na dormant ay ginagawang foundational pillars. Ang Diyos ay nasa negosyo ng paggawa sa iyo bilang isang foundational pillar sa pamilya mo para sirain ang mga generational curse. Ang mga bagay na dating nabubulok ay ginagawa niyang matatag at malakas. Iyon ang gusto ng Diyos para sa buhay mo. At ito ang kailangan nating baguhin sa ating mindset. Ang pariralang prevail against it ay nangangahulugang ang teritoryo ng kalaban ay hindi makakatayo laban sa lakas ng gagawin ng Diyos habang itinatayo niya ang buhay mo. May balita ako sa inyo. Hindi lang tayo inaatake ng kalaban, hindi tayo nasa depensa, tayo ay nasa ofensa. Tayong bayan ng Diyos ang nagpapasulong ng kanyang kaharian. At nagbabago ang lahat kapag alam mo ang ending. Titingnan natin ang isang talata sa aklat ng Mateo. Karaniwan itong ipinapangaral, pero gusto kong tingnan natin ito sa ibang anggulo. Ang aklat ng Mateo ay isinulat para sa mga Hudyong Kristiyano na unti-unting bumabalik sa kanilang lumang pattern, lumang mindset, at pagdepende sa sarili nilang mabubuting gawa. Isinulat ito para ipaalala na hindi na parito si Jesus upang pawalang bisa ang kautusan, kundi upang tuparin ito. Sa Matthew 14, pinasakay ni Jesus ang mga alagad sa bangka upang mauna sa kabilang ibayo habang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkatapos noon, umakyat siya sa bundok ng mag-isa upang manalangin. Kung ang anak ng Diyos ay kailangang manalangin, kailangan din nating maglaan ng oras para manalangin ng mag-isa. Ngunit ang bangka noon ay malayo na sa dalampasigan at pwedeng sabihing nagdidrift away na ito. Baka ganito rin ang nararamdaman mo sa buhay mo. Hindi mo namamalayan na nawawala na ang habag mo, ang apoy mo para sa Panginoon, at ang sipag mo sa banal na kasulatan at panalangin. Minsan nadadaanan natin ito at ang bangka ay binubugbog ng mga alon at hangin. Pero ito ang gusto ko kay Jesus sa verse 25. Sa ikaapat na pagpapatrolya sa gabi, lumapit siya sa kanila na naglalakad sa ibabaw ng dagat. Habang nadadala ng agos ang bangka, nagsimulang maglakad si Jesus patungo sa kanila. Ganito ang ginagawa ng Diyos kapag tayo ay nalalayo. Hindi natin nahanap ang Diyos ang nakahanap sa atin. Nagsisikap tayong makilala pa siya, pero kilala niya na tayo bago pa man. Namatay siya para sa atin noong makasalanan pa tayo upang patunayan ang kanyang pag-ibig. Kapag nanginginig ka sa takot dahil sa mga alon, ang Diyos ay naglalakad pa rin patungo sa iyo. Ano man ang pinagdaraanan mo, depressed ka man, balisa o litong-lito, gusto kitang palakasin ngayong umaga. Ang Diyos ay patuloy na lumalapit sa iyo. Ang Biblia ay may 66 na aklat tungkol sa kamangha-manghang paghahanap ng Diyos sa mga taong hindi perpekto at sugatan. Kung iniisip mong galit ang Diyos sa lumang tipan, basahin mo itong muli at tingnan mo kung gaano kagulo ang mga tao, ngunit patuloy pa rin silang hinahanap ng Diyos. Si Abraham ay nagkakamali, si Moises ay nakapatay, at maraming hari ang naging masama, pero nakahanap pa rin ng Diyos ng natitira upang tuparin ang kanyang tipan. Ang kabutihan ng Diyos ay makikita sa buong Biblia. Hindi siya galit na Diyos na nag-aabang para husgahan ka. Siya ay Diyos ng katarungan na ang awa ay magpakailanman. Sinasabi sa Isaiah 30, 18 na ang ating Diyos ay naghahangad na maging mapagpala sa iyo. Sinasabi naman sa Psalm 30, talata 5, na ang kanyang galit ay pangsandali lamang, ngunit ang kanyang pabor ay para sa buong buhay. Ang pag-iyak man ay tumagal ng overnight. Ang kagalakan ay dumarating sa umaga. Sa kasunod na talata, nakita siya ng mga alagad na naglalakad sa dagat at natakot sila. Sinabi nila, multo iyan. Minsan kapag nagpapakita ang Diyos sa buhay mo, nakakatakot talaga. Nagbibigay siya ng mga pangarap at pangitain na hindi mo kayang gawin sa sarili mo lang. Ilang taon ang nakalipas, binigyan kami ni Janine ng pangarap na mangupahan ng bahay kung saan makakapag-host kami ng mga leader at team nights. Isang scary dream ito dahil alam ko ang gastos para sa lugar na makakapaglayag ng 50 hanggang 60 katao. Nagsimula kaming manalangin at mag-ayuno. Maraming prophetic words ang natanggap ko na magiging house of worship ito.
pero hindi ko naisip na ang pangako ay dadaang sa isang taong proseso ng pananampalataya, takot at disappointment. Naglakad ako mula Pasig hanggang San Juan para maghanap ng bahay at nagsimula akong madismaya. Isang gabi pag-uwi, galing sa youth service, nakita ako ni Janine na naglalagay ng garbage bags sa nabasang sofa at TV dahil sa tulo sa bubong. Umiiyak kong sinabi, Panginoon, nagbibigay ka ng breakthrough sa iba pero may tulo sa inuupahan namin. Isa itong nakakatakot na sandali. Pero sa verse 27, agad na nagsalita si Jesus sa kanila, lakasan ninyo ang inyong loob. Ako ito, huwag kayong matakot. Ano man ang pinagdaraanan mo, sinasabi ni Jesus na nasa gitna siya nito. Hindi mula sa kanya ang paghihirap, pero lakasan mo ang iyong loob dahil kasama mo siya. Para sa mga Hudyong Kristiyano, ang tubig ay simbolo ng kaguluhan. Sa Genesis 1, ang Espiritu ay gumagalaw sa ibabaw ng tubig. Sa Exodus 3:14, nang itanong ni Moises kung sino ang nagsusugo sa kanya, sinabi ng Diyos, I am who I am, ako yaong ako nga. Kaya nang sabihin ni Jesus na ako ito, naisip nila na ito ang parehong Diyos na humati sa dagat, nagpatigil sa baha, at nagpakalma sa bagyo. Minsan dinadala ka ng great I am sa gitna ng pagsubok. Minsan inililigtas ka niya rito, pero sa lahat ng pagkakataon, naglalakad siya kasama mo. Nasa gitna siya ng iyong sitwasyon. Minsan hinahati niya ang dagat o nagpapakalma ng bagyo, pero minsan nasa gitna ka pa rin ng kabalisahan o kawalan, ngunit nararamdaman mo ang kanyang kapayapaan. Nanalangin kami noon na may mag-pledge ng 100,000 bawat buwan o kaya ay makakita ng murang malaking lugar. Minsan hinihiling natin sa Diyos na alisin ang mga pagsubok para makalakad tayo ng walang problema. Pero madalas, naglalakad ang Diyos kasama mo rito. Hindi man siya magbigay ng instant miracle, nagbibigay siya ng supernatural strength at stewardship para palakasin ka at palawakin ang iyong capacity sa gitna ng kaguluhan. Haharapin natin ang mga hamon dahil ang kagalakan ng Panginoon ang ating lakas. Ang banal na espiritu sa loob natin ang nagbibigay ng lakas. Hindi sa pamamagitan ng lakas o kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng Espiritu ng buhay na Diyos. Ang sandatang ginawa laban sa atin ay hindi magtatagumpay. Paglipas ng 1 taon, nakakita kami ng magandang lugar. Kinailangan naming magbawas sa grocery budget at kain sa labas. At sa loob ng 1.5 taon, nagamit namin ang bahay para mag-host ng mga tao 5 hanggang 7 beses sa isang linggo. Nakakita kami ng mga encounter sa Diyos at nakabuo ng malalim na pagkakaibigan. Sa taong iyon na wala kaming inaasahang savings, mas marami pa kaming naipon at naibigay. Naglakad ang Diyos kasama namin. Sa gitna ng nakakatakot at hindi tiyak na mga bagay, maging tulad tayo ni Maria na nagdeklara, dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon at nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang mababang kalagayan ng kanyang lingkod. Ang makapangyarihan ay gumawa ng dakilang bagay para sa atin. Banal ang kanyang pangalan at ang kanyang awa ay sa mga natatakot sa kanya mula sa salinlahi hanggang sa salinlahi. Idinadakila ko na sa pupuntahan ng iglesyang ito at ng iyong pamilya, masasabi ninyo kung gaano kadakila at kabuti ang Diyos. Magagamit natin ang Psalm 145, 3 hanggang 4. Dakila ang Panginoon at karapat dapat sa pinakamataas na papuri. Ang papuri mo ngayon at ang pagtaas mo ng mga kamay ay magiging bunga para sa susunod na henerasyon bago pa man natin matanggap ang gusali o ang bagong lokasyon. Sa Matthew 14:28, sumagot si Pedro, Panginoon, kung ikaw nga, utusan mo akong lumapit sa inyo sa ibabaw ng tubig. At sinabi ni Jesus, halika. Bumaba si Pedro sa bangka at naglakad sa tubig patungo kay Jesus. Hindi si Jesus ang nag-unawa sa paglalakad sa tubig, kundi ang pagnanais ni Pedro na humakbang sa pananampalataya. Ang panalangin ko ay huwag tayong makontento sa mga nakaraang encounter sa Diyos, kundi magpatuloy tayo sa paghahanap sa Kanya araw-araw. May mas marami pa siya para sa iyo. Huwag tayong huminto sa mga nakaraang karanasan dahil marami pang encounters na dumarating. Si Pedro lang ang tanging taong naglakad sa tubig kasama ni Jesus dahil sinabi niyang lalabanan niya ang drift sa pamamagitan ng pagnanais para sa mas malalim na encounter.
Pinapabagsak natin ang drift kapag naghahangad tayo ng mas malalim na pakikipagtagpo sa Diyos. Maraming encounters na mangyayari at kakausapin ka ng Diyos. Habang nagiging mature tayo bilang Kristiyano, mas madaling maging complacent. Bilang pastor, madaling makampante sa ministeryo, pero hinahamon ako ng Diyos na gawin ang kanyang kalooban maging sa aking daily morning walks. Hinahamon ako ng Diyos na makipag-usap at manalangin sa mga tao sa paligid. Isang beses, may aksidenteng nangyari sa Ortigas Avenue kung saan nabangga ng isang babae sa motor ang isang sasakyan. Sinabihan ako ng Diyos na ipanalangin ang babaeng hindi makatayo. Lumapit ako sa kabila ng kaguluhan at mga sigawan. Nang makalapit ako, tinanong ko ang babae kung pwede ko siyang ipagdasal. Nang ipatong ko ang aking mga kamay sa kanyang tuhod, naramdaman ng mismong palad ko ang pag-aayos ng kanyang kneecap. Naranasan ko ang isang encounter sa Diyos sa gitna ng daan at gumaling ang babae. Mula sa galit, ngumiti siya at nagpasalamat bago umalis. Nakakita ako ng himala dahil nagsimula ito sa pagnanais para sa mas malalim na encounter. Ang susunod mong pinakamagandang encounter ay nasa kabilang ibayo ng iyong paghakbang sa pananampalataya. Kapag walang pananampalataya, imposibleng mapalugdan ng Diyos. Kailan ang huling beses na humakbang ka sa pananampalataya at nag-take ng risk para sa Diyos? Gusto ko ang ginawa ni Abraham. Sumunod siya nang tawagin siya upang pumunta sa isang lugar na tatanggapin niya bilang pamana at umalis siya nang hindi nalalaman kung saan siya pupunta. Kapag humakbang ka sa pananampalataya, hindi mo kailangang alamin kung saan ka pupunta. Kailangan mo lang kilalanin kung sino ang sinusundan mo. Ang iglesyang ito ay itinayo sa pananampalataya ng mga taong sumunod sa tawag ng Diyos. Ang paglakad ni Pedro sa tubig ay hindi ang sukdulan ng kwento. Sa Matthew 14:30, nang makita niya ang malakas na hangin, natakot siya at nagsimulang lumubog. Sumigaw siya, "Panginoon, iligtas mo ako!" Agad na iniunat ni Jesus ang kanyang kamay at hinawakan siya. Ito ang sukdulan ng kwento. Sa dulo ng kakayahan at lakas ng tao, naroon ang Diyos na umaabot sa atin. Ang pag-abot ni Jesus kay Pedro ay isang prophetic declaration ng kanyang misyon. Habang ang sangkatauhan ay lumulubog sa kasalanan, ang Diyos ay bumaba sa lupa, namatay sa krus at nabuhay muli pagkalipas ng 3 araw upang mag-alok ng buhay na walang hanggan. Sinasabi niya kay Pedro na kapag nabigo ka, itatayo pa rin kita. Pagkalipas ng ilang kabanata, itinatwa man ni Pedro si Jesus ng 3 beses, ginamit pa rin siya ng Diyos upang ipangaral ang mensahe sa Pentecostes, kung saan 3,000 tao ang naligtas. Ang mga umaasa at nagdidepende sa Diyos ay garantisadong aasenso sa pananampalataya. Ang ending ay secured na. Sa ibabaw ng batong ito ay itatayo niya ang kanyang iglesia at ang mga pintuan ng impyerno ay hindi magtatagumpay laban dito. Ibinigay na sa inyo ang mga susi ng kaharian ng kalangitan. May autoridad na kayo laban sa kapangyarihan ng kalaban at walang makakapahamak sa inyo. Sa lugar na ito, iginagapos natin ang kabalisahan, insecurity at brokenness sa pangalan ni Jesus. At ipinapakawalan natin ang breakthrough, provision at healing. Ang ending ay secured na. Nang ipagdasal namin ni Janine ang bagong hakbang sa aming ministeryo, dumaan din ako sa takot na baka hindi ito matuloy. Pero sa isang youth camp, habang nangaral si Janine tungkol sa pagbagsak ng mga pader ng Jericho, ipinaramdam sa akin ng Diyos na ang pader ko ay ang takot na madismaya. Naglakad ako, umiyak at sumigaw ng papuri sa Diyos matapos ang 7 ikot. Naramdaman ko ang presensya ng Diyos na nagbigay sa akin ng pag-asa at pananampalataya sa gitna ng mahirap na sitwasyon. Sinasabi sa Isaiah 49, 23 na ang mga umaasa sa Panginoon ay hindi mapapahiya. Sinasabi rin sa Romans 5:5 na ang pag-asang ito ay hindi humahantong sa kapahamakan o kabiguan dahil ibinuhos ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa ating mga puso sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Lalabanan natin ang drift
sa pamamagitan ng pag-alam sa ending. Ang ating hari na si Jesus ang may huling salita. Ano man ang pinagdaraanan mo, siya ay nagtagumpay na. Hindi tayo nananalangin para sa tagumpay, nananalangin tayo mula sa tagumpay. Ang pinakadakilang kaloob ng Diyos ay ang kanyang anak na si Jesus na namatay para sa iyo at sa akin upang hindi na tayo maging alipin ng kasalanan. Inaalok niya ang kapatawaran at kailangan lang natin itong tanggapin. Kung gusto mong magsimula muli at ibigay ang buhay mo kay Jesus, ipanalangin natin ito mula sa puso. Mahal kong Jesus, ibinibigay ko sa inyo ang aking puso at ang aking buhay. Nagsisisi ako sa aking mga kasalanan. Naniniwala ako na namatay kayo sa krus para sa akin at nabuhay muli pagkalipas ng 3 araw, mangyaring maging Panginoon, tagapagligtas at pinakamalik kong kaibigan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.